This video is intended to share information about the Sibang Zamoro project implementation processes with key partners. The individuals featured in this video have been informed and have provided their consent to participate. They are aware that their appearance in the video will be publicly shared and distributed. Their inclusion is voluntary, and no personal or sensitive information is disclosed without prior approval. All the rights belong to the owner of this video, and no copyright infringement is intended. Ang video na ito ay magbibigay pangkalahatang kaalaman tungkol sa pagsasanay na isinagawa para sa mga decommissioned combatants ng MILF bilang bahagi ng Annex of Normalization ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Sa tulong ng suporta mula sa Japan International Cooperation Agency o JICA, ang lahat ng mga organisasyong kasama sa programang ito ay nagbahagi ng mga bagong pamamaraan sa pagsasanay para sa mas magandang mga resulta. Ang mga bagong pamamaraan na ito ay isinama sa pagsasanay sa pamamagitan ng mga sumusunod. Pagdisenyo sa curriculum na babagay sa kabuhayan na mayroon sa lugar at naaayon sa development plan at job market. Paghahanda sa mga decommissioned combatants sa pagbabalik sa komunidad, pagsasanay sa Values Transformation Training o VTT, pagnenegosyo, at pagpapakilala sa iba't ibang programang sumusuporta sa mga decommissioned combatants. Ipapakita sa video na ito kung paano ipinasok ang mga pamamaraang ito sa aktwal na pagsasanay at kung gaano ito kaepektibo sa paghubog ng mga resulta ng programa. Makikita natin ngayon ang unang aspeto, ang curriculum. Bago ganapin ang pagsasanay, pangungunahan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO ang pag-reprofile o pagkilala sa mga decommissioned combatants upang malaman kung nakatira pa rin ba sila sa parehong lugar na nakasaad sa database. Sa pamamagitan nito, malalaman namin ang bilang ng target decommissioned combatants sa lugar. Habang ito ay ginagawa, magkakaroon ng maikling survey sa mga kabuhayan ng mga decommissioned combatants upang masiguro na ang disenyo ng pagsasanay ay kaugnay sa kakayahan na kinakailangan sa lugar. Bukod dito, bibisitahin din namin ang mga regional at local development plans at ang transformation plan ng kampo ng MILF upang ang mga benepisyaryo ng programa ay maging parte rin ng mga programa ng gobyerno. Gugulbalan sa bangko at pakar ang mapya ang para panangaling buwan sa Bangsamoro. Itong trainings na to ay bunga ng assessment dahil in the community project cycle development, kinakailangan all implementation of the project should emanate from the result of the needs assessment. Kaya itong lumabas na dalawang skills na training ay galing din doon sa komunidad na kung saan ito yung kanilang napili doon sa makakabuti sa kanila at nababagay at magugustuhan. Naayon sa kanilang pangangailangan kung saan ay we expect so much on after the training ay talagang may future ang mga trainees natin na yan para magamit nila yung mga skills na yon. Sapagkat yung training na yon ay yun din ang kanilang trabaho. Talagang dumaan sa fair selection kung saan may mga kriteria, kabahagi yung test at saka yung MBHTE doon sa implementasyon, doon sa ground kung saan nakita talaga ni JICA yung people in authority para mag-deliver ng mga serbisyong yon. Mayroong pamamaraan ang TESDA na tinatawag na Area-Based Demand-Driven Training. Ito ay nakakatulong sa pagdisenyo ng mga bagong kurso sa mga pagkakataong walang naaakmang kurso para sa nakatakdang lugar na pagsasanayan. Samantala, mahalagang bahagi ng training ang pagtuturo sa mga participants sa pagnenegosyo kasabay ng kaalaman tungkol sa mga suportang maaaring makuha nila mula sa gobyerno at sa mga pribadong ahensya dahil bagaman mahalaga ang paghubog sa mga partisipante, hindi garantisadong may kita mula rito.
Pagkatapos ng survey sa kabuhayan ng lokalidad at sa pagsasanay na pangangailangan ng populasyon nito, 2 kurso ang natukoy para sa pagsasanay. Corn Business Competitiveness with Quality Products for Farmers at Safety Driving of Payong-Payong Tricycles and Habal-Habal course. Before, ang nangyayari sa atin mga decommissioned combatants is wala silang chance na mamili kung ano yung kursong gusto nilang kunin based doon sa needs or economic activities doon sa area nila. So dahil bumababa na yung scholarship sa kanila, so end up, walang chance na mamili kung ano ba yung dapat na fit na needs nila sa community para magkaroon ng impact on their daily lives. So dahil dito sa CODOBAS, no, yung curriculum development based on ability skill map, ito'y napakaganda kasi nagkaroon ng consultation. Nagkaroon ng consultation kung ano ba yung dapat gagawa ng curriculum that pertains, no, na magkaroon ng impact doon sa economic activities ng decommissioned combatant sa community. Ang purpose ng training is employability. So, nag-develop kami ng curriculum para fit doon sa needs nila. And also, mostly doon sa mga decommissioned combatant reside in Barira, their mode of transportation is yung motorcycle. That's why itong safety driving for habal-habal and payong-payong, fit masyado ito sa needs nila para at least may idea na sila just in case na magkaroon man ng, let us say, trouble yung motorcycle niya because ito yung mode of transportation nila in their daily life. So, hindi na sila mag-hire ng mekaniko para aayos doon. So, sila mismo, kaya nga itong curriculum, napakaganda na ma-implement. Actually, we already implemented to them at Barira. So, ito is mag-fit talaga sa needs nila. And then, most of them also is corn farmers. That is why yung corn post-harvest management na ginawa namin na program sa kanila is fit din doon sa needs nila. Kasi anong silbi nang magkakandak tayo ng training at the end, wala rin siyang impact sa community. Kapag napili na ang mga kurso para sa pagsasanay, maghahanda na ang mga trainer para mas epektibong pangasiwaan ang grupo ng mga decommissioned combatants, ang kanilang mga pamilya at ang kanilang komunidad. Ang vocational training naman ay magbibigay ng magandang oportunidad para matuto ng mga bagong kakayahan ang mga partisipante habang sila rin ay nakakapaghalubilo sa mga kasamahan, magtatag ng kani-kanilang network at magkaroong muli ng lakas ng loob na makipagkoneksyon pagkatapos ng mahabang pakikipaglaban. Habang ang training of trainers ay para sa paghubog ng kakayahan, ito rin ay tumututok sa pagbibigay ng pagsasanay na sensitibo sa mga dumaan sa pakikibaka kung kaya ito ay mas epektibo. Inihahanda natin ang ating mga trainers bago pa man natin sila i-deploy doon sa mga communities ng ating mga decommissioned combatants. As we all know, hindi po ito isang typical or ordinary trainings na ginagawa natin, no? Considering that our clients here at the decommissioned combatants, ina-anticipate po natin na hindi ganun kadali yung sinasabi nating transformation, no? Wherein dito po sa mga gagawin nating training sa kanila ay hindi na po baril ang kanilang hawak, kundi mga tools na gagamitin sa pagsasaka o kaya ay sa paggawa ng mga bahay, sa construction or sa mga makina, sa mga machinery. Kung kaya't we are very thankful po na nagkaroon po ng ganitong programa. Ito po, isang bagay na may pagmalaki natin ay nagkaroon po ng napakagandang collaborations between these stakeholders. Kami po ay nagpapasalamat na nabigyan ng oportunidad to be a part of this noble undertaking. Ngayon, malalaman natin ang mga impormasyon sa aspeto ng social preparation ng mga trainees. Isang mahalagang bahagi ng prosesong ito ang maayos na paghahatid ng impormasyon sa mga decommissioned combatants. Nagbibigay tayo ng komprehensibong impormasyon sa mga partisipante tungkol sa pagsasanay, sa mga layunin nito, ang mga maaaring kuning kurso, at ang mga kakayahang maaari nilang matutunan mula sa training.
Isang oryentasyon ng pagsasanay ang gaganapin para rito na pangangasiwaan ng OPAPRU, GPH MILF TFDCC at MBHTE-TESD. May pagbabago ngayon kasi yung si Bangsamoro, bago sila magkaroon ng physical training, ay kinukonsulta muna ang mga combatants sa ground. Yan ang pinakamagandang formula na ginagawa natin sa ground. I-consulta muna yung mga DC before the training ng mga combatants sa physical training. Ganun din ang mga decommissioning kasi ang ibang mga decommissioning, ang gusto nila ay bago sila magkaroon ng skill training, ay makaselect sila ng kung ano man ang gusto nilang skill na ma-implement sa kanila. Ang oryentasyon na ito ay magbibigay linaw sa mga decommissioned combatants kung ano ang matututunan nila at kung paano ito makakatulong sa kanilang mga buhay. Magbibigay rin ito ng panahon na pumili ng kursong nais nilang kunin. Ang kabuuan ng proseso ay mag-uudyok sa kanila at magbibigay ng kalayaan sa landas ng kanilang pagsasanay. Pagkatapos ng oryentasyon, pasusumitihin ng application form ng MBHTE-TESD ang mga nais kumuha ng kurso ng pagsasanay. Kapag nakolekta na ang mga application form, gaganapin naman ang pagpili ng mga participants. Una, sasalain ng OPAPRU ang mga maaaring lumahok. Pagkatapos nito, pipiliin ng mga miyembro ng OPAPRU, GPH MILF TFDCC, Decommissioned Combatants Focal Persons at MBHTE-TESD ang mga partisipante. Sa prosesong ito, pipiliin ang mga decommissioned combatants na angkop sa kurso. Kapag sobra ang bilang ng mga aplikante sa kapasidad ng kurso, magkakaroon ng diskusyon upang pag-aralan ang iba't ibang konsiderasyon katulad ng antas ng decommissioning o kung tumatanggap ba ng ibang suporta ang aplikante upang mapagpasyahan ang pinal na mga trainees. Kapag napagpasyahan na ang mga ito, ipapaalam sa mga napiling aplikante ang resulta sa pamamagitan ng mga focal persons at ipapaliwanag ang mga pamantayan at mga konsiderasyon sa proseso. Ngayon naman, silipin natin kung paano ginawa ang training. Nagsimula ang pagsasanay sa isang induction session. Isa itong mahalagang bahagi upang masiguro na lubos na handa ang mga trainee at tatakbo ng maayos ang training hanggang sa huling araw nito. Tumanggap ng impormasyon ang mga trainee tungkol sa proseso ng pagsasanay, nilinaw ang mga tuntunin at mga inaasahan mula sa kanila at tiyakin ang mga kinakailangang paghahanda. Pagkatapos ng araw ng induction, sinimulan na ang 3 araw ng Values Transformation Training at sinundan ito ng Skills Training at Bookkeeping. Nakakaengganyo ang paghatid sa parte ng Skills Training. Ginanap ito na praktikal, naaayon sa realidad at teorya. Sinuportahan din ito ng mga gawaing panggrupo, mga hands-on practices, at learning by doing na pamamaraan upang mag-udyok ng pagtutulungan. Isang makabuluhang aktibidad ang aktwal na field visit para sa mga trainee. Dinala sila sa isang pabrika ng cornstarch at sa corn drying facility ng isang universidad. Ilan sa mga aral na naiuwi ng mga trainee sa pagbisitang ito ay ang pananaw ng mga mamimili sa kalidad ng produkto, paggamit ng solar light sa isang simple ngunit epektibong drying facility, at mga posibleng oportunidad na negosyo gamit ang mga supplies na mayroon sa kanila. Natutunan din nila sa training ang kahalagahan ng pag-aaral sa potensyal na oportunidad ng negosyo at ang paghakbang sa pagtatayo nito. Para naman itulay ang pagsasanay sa pagpapabuti ng kabuhayan, mahalagang mabigyan ang mga partisipante ng impormasyon tungkol sa mga support program na pwede nilang matanggap habang nasa training at pagkatapos. Kung kaya, inirerekomenda ang pakikipagtulungan ng mga organisasyon na may kaugnayan sa training course, kagaya ng CDA o CSEA, DTI o MTIP, at DA o MAFAR, upang maipaliwanag sa mga trainee ang proseso ng pagtatatag ng kooperatiba at ang mga detalye sa pag-a-apply sa mga support program na inaalok ng bawat organisasyong ito.
Ang pag-monitor ay dapat na gawin sa gitna ng pagsasanay. Ang mga sumusunod ay magagawa ng monitoring base sa kung paano ito nakadisenyo. Una, pagkontrol sa kalidad ng pagsasanay sa kamay ng TESDA bilang tagapagsanay. Pangalawa, pagaanin ang mga pagsubok sa pagsasanay. Pangatlo, may ipakita ang pagpapahalaga ng mga partner agencies sa mga benepisyaryo. Pang-apat, magkaroon ng pagkakaintindihan ang mga partner agencies sa pamamagitan ng pagkakaroon ng personal na pagpapahalaga sa kabuluhan at epekto ng pagsasanay na ibinibigay bilang parte ng socio-economic support sa mga benepisyaryo. Maganda ring mayroong joint monitoring kasama ang lahat ng mga partner paminsan-minsan. Maaari itong maging flexible para makamit ang mga layunin nito. Para sa pangunahing training course na ito, isang malawakang monitoring ang ginawa kasama na ang diskusyon sa mga benepisyaryo para makamit ang 4 na layunin na ito. Mahalaga rin na itala ang mga matutuklasan at mga rekomendasyon upang magamit ang mga ito bilang basehan ng mga skills training sa hinaharap. Nagkaroon ng graduation ceremony para sa mga nakapagtapos ng training na may attendance rate na hindi bababa sa 80%. Tumanggap sila ng mga startup kits o panimulang mga kagamitan at training support fund sa seremonya. Ang startup kit ay isang hanay ng mga kagamitan na espesyal na pinili para makatulong sa mga trainee na isagawa ang mga natutunan nila sa kanilang kurso pagkatapos ng kanilang graduation. Pero hindi ito nagtatapos dito. Matapos ang ilang buwan kasunod ng kanilang pagtatapos sa pagsasanay, isang tracer survey naman ang isasagawa upang masukat ang epekto at impluwensya ng training. Ang epekto ng training na ito para sa mga decommissioned combatants ay masusukat sa 4 na aspeto. Ito ay ang epekto sa kabuhayan, epekto sa pangunawa ng mga decommissioned combatants, epekto sa relasyon nila sa iba, at epekto sa relasyon nila sa gobyerno. Ang aspeto ng epekto sa kabuhayan ay susuri sa kung paano ginamit ng mga decommissioned combatants ang mga natutunan nilang mga kakayahan at ang training support fund, mga ginawa nila pagkatapos ng training na nakapagpaganda ng kanilang kabuhayan at mga tanda na umayos ang kanilang negosyo o buhay. Pangalawa, ang aspeto ng epekto sa pangunawa ng mga decommissioned combatants ay sumusuri naman sa pagbabago sa pagdama nila tungkol sa kanilang mga sarili at sa pagbabago sa pangunawa nila sa normalization at peace process. Pangatlo, titingnan ang epekto sa relasyon nila sa iba. Ang aspetong ito ay susukat sa pagbabago sa relasyon ng mga combatant sa kanilang mga pamilya at komunidad, pati na rin ang epekto sa relasyon nila sa isa't isa. Panghuli, ang epekto sa relasyon nila sa gobyerno. Ang aspetong ito ay titingin kung napadali ba para sa kanila ang paglapit sa mga serbisyo ng gobyerno pagkatapos ng training. Ang tracer survey ay marapat na isagawa sa pamamagitan ng one-on-one interview at pangasiwaan ng mga walang pinapanigang interviewers. Tingnan naman natin kung paano nakatulong ang pagsasanay sa buhay at pamilya ng mga decommissioned combatants. Ito si Ginoong Aksani. Kumuha siya ng model training course on corn. Bago ito, nagsasaka na siya ng mais bilang kabuhayan. Aminado si Ginoong Aksani na ginagawa lamang niya kung ano ang nakasanayan niya na turo ng kanyang mga magulang sa pagsasaka ng mais at hindi alam ang mga batayan sa pagsasaka nito. Pagkatapos niyang makumpleto ang kurso, isinasagawa na niya ngayon ang mga mabubuting kasanayan sa pagtatanim at pag-aani ng mais na natutunan niya mula sa mga trainer ng kurso. Tiwala siya na ang mga kaalamang natutunan niya ay makakatulong sa kanyang makapag-ani ng dekalidad na mais. Miya pia ginawa mi sabab ko pamana miya pod kami si ko training kekuatan sa ilmu miya linso kapamimikiran lagi do kapag-apply sa kapamumulaan pagani sang ko tuatape kena giyang ko tuatigiran pamakasi sa kagalibag na tina transformation ayo ta kasabutaw na sili na kaso betad kas di pagka-kompleto manan na pakausar ka pamakasi sa kagamais na pakausar ka tigin sa AISA Agronomic Ecosystem Analysis
kagiyagiyo ito kapag transform kasi ko di nga di ka pangamais na may lenggan to na yung mga sabapan akap kapiliurang ito piamulang. So nisista nagiti importante ke-adapt o farmer kagiya so tempo na pabago-bago. Si Ginang Normina Zainal ay kumuha din ng model course training on corn. Kamag-anak siya ng isa sa mga decommissioned combatants at nagsasaka ng mais kasama ang kanyang pamilya. Ang sinalihang training ay nag-udyok sa kanya na bumuo ng isang kooperatiba upang makalapit at makakuha ng suporta mula sa mga programa ng gobyerno. Dahil sa kanyang matibay na motibasyon, pinangunahan niya ang pagtatatag ng kanilang agribusiness cooperative kasama ng ibang mga trainee. Ngayon na naitayo na ang kanilang kooperatiba, malaya na silang sumubok ng mga bagong oportunidad at mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa hinaharap. Aya katawan na kanuna, kukuha kanong naguna, kagamit na so unity. So langon kami farmer, na magkaisa kami. Why? Barat na kamais kami na kuwan patatabang nga kami. Sabay-sabay para amay ko pag intirga kami sa kamais na isa kami din. So pwede kami din pag deliver sa lamsam kasi pasok so kada kilo kama isami. Ako po napakasaya dahil sa naturuan yung mga anak ko kung paano magtanim ng mais at kung paano maggamit ng mga timpla sa lahat ng kailangan sa pagtatanim ay nalaman nila dahil sa inyo. Si Ginoong Adam naman ay isa sa mga trainee na kumuha ng model training course of safe driving of payong-payong and habal-habal. Kasi yun noon ang alam ko lang mag-farm lang, yun lang po ang pamumuhay namin, pamilya. Sa ngayon na nagkaroon kami ng training na natuto ako mag-ayos ng motor ma'am, isa yan sa nadagdag sa aming income ma'am sa pag-aayos ng motor ma'am. Makikita natin kung paano nagdulot ng maliliit ngunit makahulugang pagbabago ang skills training sa buhay ng mga decommissioned combatants at ng kanilang mga pamilya. At ang mga maliliit na pagbabagong ito ay simula ng mas maayos na hinaharap para sa kanila at ng kanilang mga pamilya. Ang karanasang ito ay nagpatunay muli sa kahalagahan ng maayos na psychosocial preparation sa parte ng mga trainee sa pamamagitan ng pinaghandaan at nakapagbibigay kaalaman na oryentasyon bago simula ng kurso at pagbibigay kalayaan sa kanila na pumili ng kasanayang nababagay sa kanilang kabuhayan. Sa parte naman ng training providers, napatunayan din na ang laman ng kurso ay dapat na angkop sa kanilang kabuhayan at hindi garantisadong magdudulot ang kakayahan ng pagbabago sa kita kung walang sapat na kaalaman sa pagnenegosyo. Itong Sibang Samoro po is para suportahan yung implementation ng normalization program which is parte po siya ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Kasama sa mga processes na inaayos ng Technical Working Group is yung papaano natin maipaparating yung right information for the decommissioned combatants. Particular sa ano yung magiging objectives ng ating program. Papaano maging accurate, maging fit yung mga trainings na i-avail ng ating mga decommissioned combatants. So, para magkaroon ng mas magandang resulta, may impact doon sa economic well-being ng ating mga decommissioned combatants at saka ng kanilang pamilya. Nag-conduct po tayo ng post-harvest corn management at saka yung safety driving for habal-habal and payong-payong drivers. Ang gusto nilang training, yung magagamit nila agad, na at least makatulong agad sa kanila, na at least maiangat yung kanilang pamumuhay. Kasi alam naman natin kung ano yung transition nila bilang mga combatants, and then ita-transform natin sila into a normal life na walang hanap buhay. Kasi ang hawak-hawak nila dati ay baril. Tutulungan natin sila paano makahanap ng trabaho, hanap buhay. Dito sa training na to, na tinuruan sila kung paano mabigyan ng quality yung kanilang pag-harvest ng mga corn,
At yun yung magiging instrument, no? Na yung kanilang mga harvest na corn ay maibebenta nila agad sa Lamsan. Kasi kasama po ang Lamsan doon sa partner din natin sa doon sa input nung anong kailangang mga skills doon sa corn harvest, post-harvest facility. So alhamdulillah, sana ay maging simula ito na matulungan silang maiangat yung kanilang pamumuhay. At yun po ay nagpapasalamat kami sa JICA at sa lahat ng naging partners natin sa pagbuo ng curriculum na to, ng Corn Post-Harvest Training Program. Alhamdulillah. Umaasa kami na ang mga karanasang ito, parehong tagumpay at hindi, ay magiging inspirasyon para sa pagbibigay ng epektibo at tunay na nakakapagpabagong buhay na skills development para sa mga decommissioned combatants at sa mga komunidad sa hinaharap. Para sa matagumpay na normalization program.